Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. Habang papunta sila sa dungeon, napansin nila ang isang lalaking sugatan. Sinabi ni Josh, ang batang kasama ni Han, na iyon ang dahilan kung bakit ayaw niyang sumama. Naisip ni Han na baka nasa loob ng lungsod ang dungeon, at sumang-ayon naman si Josh, sinasabing ito ay katabi ng templo sa pinakasentro ng lungsod. Lumitaw daw ang dungeon na iyon kaagad pagkatapos ng pagsalakay. Nagtaka ang bida kung ang hagdanan ba ang pasukan ng dungeon, ngunit napagtanto niya mukhang hindi ito ganoon kalaki, at hindi sana may mga bantay kung hindi ito mahalaga. Ipinaliwanag ng bata na may iba't ibang uri ng kayamanan sa loob ng dungeon, tulad ng ginto, mga hiyas, at mamahaling kagamitan, kaya tinatawag itong mina ng kayamanan. Pagmamayari lamang ng order ang dungeon, kaya kumikita sila sa mga permit sa pagpasok at kumukuha rin ng porsyento mula sa anumang kayamanang mahahanap sa loob. Matapos ibahagi ang impormasyong iyon, tumalikod si Josh at sinabing nagawa na niya ang bahagi niya kapalit ng gintong barya. Sinabi pa niyang hanapin siya ni Han kung gusto pa nitong magtanong ulit. Nang tanungin ni Han kung paano niya siya hahanapin, mabilis na tumakbo palayo ang bata, sinasabing problema na ni Han yun, ngunit bibigyan daw niya ito ng dagdag na serbisyo sa susunod. Pagkaalis ni Josh, napansin ni Han sa labas ng tarangkahan na marami sa mga tao roon ay may dalang mabibigat na kagamitan, tila balak nilang manatili ng ilang araw. Dahil sa dami ng tao, nagpasya si Han na huwag munang silipin ang dungeon at saka na lamang ito pagbalik ng kanyang mga kasamahan, lalo't wala rin siyang magawa sa ngayon. Pinagmasdan niya ang mga bayarang mandirigma at napagtantong may hadlang na tanging iilan lamang ang nakakatawid. Sa loob ng kalahating oras, napansin niyang mas mababa sa 10% ang nakakapasok. Gayunpaman, kapag ang pinuno ng grupo ay nakapasok, pati ang iba ay nakakasama, at tiwala si Han na kaya rin niyang makatawid. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Josh na halatang pagod. Sinabi nitong pina-appraise niya ang gintong barya at lumabas na mas mahalaga ito kaysa inakala niya. Nabigla si Han, ngunit agad na nilinaw ni Josh na hindi iyon ang pakay niya. Nang tila hindi siya pinapansin ng bida, sinabi niyang libre ito at tinanong kung ayaw ba ni Han sa mga serbisyo niyang inaalok noon, ngunit tumanggi pa rin si Han. Upang maakit siya, inisip ni Josh na interesado si Han sa mangkukulam, kaya binanggit niyang napag-usapan daw ito. Ngunit bago pa siya makatapos, sinabi ni Han na alam na niya iyon, kaya hindi na kailangang ulitin. Nabigla si Josh at idinagdag na hirap niyang nakuha ang impormasyong iyon. Nang mapagtanto niyang hindi niya mapalapit si Han, inalok niyang siya na lang ang maging tour guide nito dahil dati raw siyang nagtatrabaho bilang gabay. Ngunit mariing sinabi ni Han na hindi niya ito kailangan at tinanong kung bakit siya inaabala. Sagot ng bata, naaalala raw niya si Han sa kanyang nakababatang kapatid. Nilingon siya ni Han, at saka tinanong siya ni Josh kung galing siya sa silangan. Ibinunyag nitong may kakilala siyang kabataang lalaki na kahawig ni Han. Kunwari nagbiro pa ito na nakausap niya lang si Han dahil magkamukha sila, at idinagdag na si Han ang unang taong mula sa silangan na nakita niya pagkatapos ng kakilala niyang iyon. Ngunit bago pa niya masabi ang pangalan ng taong tinutukoy, pinutol siya ni Han at sinabihang tumahimik, saka ito umalis. Tinangkapan ni Josh na sabihing hindi naman ganoon kakaiba ang pangalan ng taong iyon, ngunit walang interes si Han at inutusan siyang dalhin siya sa jewelry store. Pagdating nila sa tindahan, naroon na si Jenna at nagulat nang makita siya. Napansin ni Han na may bago itong pana, at ipinaalala ni Jenna na sinabi noon ni Han na kumuha siya ng longbow. Ipinaliwanag niyang may mahika itong nakapaloob at nabili niya ito sa halagang 2 gintong barya. Tiningnan ni Han ang katangian ng pana at nalaman niyang ito ay isang rank D longbow na maganda sa paningin ngunit hindi praktikal, kaya tinawag niya itong basura. Itinuro niya ang mga bato sa tabi at sinabing mas mainam na iyon ang bilhin ni Jenna dahil mas mahalaga ang mga iyon. Namangha si Jenna sa mga batong iyon, mga elemental stones. Sinabi ni Han na tiyak na matutuwa ang kanilang master kapag dinala nila iyon dahil mahalagang sangkap daw iyon sa mundo. Nagtanong si Jenna tungkol sa longbow, ngunit sinabi ni Han na huwag na niya itong bilhin. Bukod sa mga elemental stones, napansin din niya ang isang turquoise regenerative stone, ang pinakamahalaga sa lahat. Ang mga regenerative stone ay nagbibigay daan upang muling maranasan ang mga boss stage na dati nang nalinis. Wala nga lang makukuhang karanasan, pero maaari nilang ulitin ang laban. Tinanong ni Jenna kung sino ang batang kasama nila, ngunit sinabi ni Han na huwag na niyang pansinin iyon at iginiit na hindi niya ito kilala. Ngunit biglang tumakbo si Josh palapit at ipinakilala ang sarili kay Jenna, sabay sabing siya raw ang gabay ni Han. Habang naglalakad, ipinagyabang ni Josh ang kanyang sekretong investment plan. Ngunit walang interes si Han, kaya inihagis niya rito ang isang gintong barya na mabilis namang nasalo ng bata. Pinuri ni Han ang trabaho nito at sinabing maaari na siyang umalis. Tuwang-tuwa si Josh na muli siyang nakatanggap ng gintong barya at nagpasalamat kay Han sa pag-invest. Sinabi ni Josh na ibabalik niya balang araw ang kabutihang iyon, ngunit sinabi ni Han na hindi na kailangang suklian.
Gayunpaman, nagpumilit si Josh at sinabing ayaw niyang mamuhay na may utang na loob kaya tinanong kung may gusto ba silang ipagawa kapalit. Bilang kabayaran, inutusan siya ni Han na tulungan ang mangkukulam kung sakaling magkaroon siya ng pagkakataon. Nagulat si Josh sa hinihinging pabor, ngunit bago pa siya makasagot, nawala na si Han sa gitna ng karamihan. Habang naglalakad, tinanong ni Jenna kung ano ang pinag-uusapan nila at kung sino ang tinutukoy na mangkukulam. Ipinaliwanag ni Han na ang prinsesang iniligtas nila noon ay ang tinutukoy na mangkukulam. Makaraan ng 48 oras, na-teleport silang muli pabalik sa Towner. Malungkot na sinabi ni Yoke na hindi siya nakapunta sa dalampasigan dahil sarado ito. Nang tanungin ni Han kung sinubukan ba talaga nitong pumunta, tumungo ito. Napaisip si Han na tila may limitasyon sa mga lugar na maaari nilang puntahan. Dahil sarado pa ang mga exploration dungeon, napilitan silang magtungo sa dalampasigan. Ayon sa sistema, nagbubukas ang bagong rehiyon tuwing matapos nila ang 10 palapag, kaya kung makararating sila sa ika-100 palapag, dapat ay makapunta na sila kahit saan. Napansin ni Han na may mga bagong mukha sa waiting area at nagtanong kung ilang araw na ang lumipas. Laking gulat niya nang malamang 1 linggo na pala dahil iba ang takbo ng oras sa loob ng dungeon kumpara sa labas. Mukhang may ilang grupo na rin ang umabot sa ika-2 palapag. Naisip niya kung may bago silang magiging katulong sa equipment workshop. Maya-maya, inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na magpahinga dahil magsisimula sila ng pagsasanay kinabukasan. Habang nagmamasid, napansin niya si Aaron na papunta sa training ground. Tinawag niya ito at pinayuhang magpahinga muna, sabay tanong kung gusto ba nitong sirain ang katawan niya sa sobrang pagsasanay. Sinubukan ni Aaron ng mga tuwiran, ngunit mariing sinabi ni Han na magpahinga ito at mag-ensayo na lang kinabukasan. Naalala ni Han na may mga taong tulad ni Aaron sa Niflheimer noon, masisipag ngunit madalas na hindi maganda ang kinahihinatnan dahil hindi lahat ay nakukuha sa puro tiyaga. Kung hindi mo pa rin makamit ang isang bagay kahit binigay mo na ang lahat, ibig sabihin ay kulang ka sa talento. Ang iba ay naghahanap na lamang ng ibang landas o namamatay sa isang misyon. Kinabukasan, sa pagsikat ng araw, dumating sina Jenna at Han sa training ground kung saan abalang-abala na ang party 2 sa matinding pagsasanay. Napansin ni Jenna sina Edith at Usher na naglalaban gamit ang tunay na espada. Nagulat siya dahil akala niya ay hindi sila nagsasanay ng ganoong kapanganib. Ngunit agad na may napansin si Han, naroon sina Edith, Usher, at Roderick, pero si Dika, na isa sa mga unang miyembro, ay wala roon. Ipinatanggal ng master sina Belkist at Nerissa mula sa ikatlong grupo at inilipat ang kanilang tirahan, pinapayagan silang manirahan sa ika-2 palapag. Makalipas ang ilang sandali, habang abala sa pagsasanay ang unang grupo, dumating doon sina Belkist at Nerissa. Napansin ni Belkist na tila ibang mundo ang ika-2 palapag kumpara sa una. Ibinaba ni Han ang kanyang espada, at tinanong ni Jenna kung kukunin ba niya ang mga pahabang dayami para sa bunutan, ngunit iminungkahi ni Han na maghintay muna siya. Napaisip siya kung plano ba ng master na pagsamahin muna ang isang malakas na grupo bago tuluyang tanggapin sa ika-2 palapag ang iba. Samantala, ipinaalam ni Edith kay Han na ipinadala si Dika sa unang palapag dahil hindi ito makapatay ng kahit sino. Ipinahayag niya ang pag-aalala dahil kakaunti na lamang ang miyembro ng kanyang grupo, at 3 na lang sila, hindi na sila makakagalaw ng maayos. Sinabi pa niyang kaya nila pinili ang mas matinding pagsasanay, at sana ay magpadala si Master ng mas bihasang mga tao. Gayunpaman, nag-aalala siya na baka hindi na magdagdag pa ng mga advanced na miyembro ang Master. Sa kasalukuyan, tinanong ni Nerissa kung mapupunta ba siya sa Party 1 o Party 2, ngunit para kay Han ay walang saysay ang tanong. Ipinahayag ni Nerissa na gusto niyang sumali sa Party 1 at nangakong hindi siya magiging pabigat. Nabigla naman si Belkist at tinanong kung nasisiraan ba siya ng bait, sinabihan siyang alamin ang kanyang lugar. Ngunit hindi nagpaapekto si Nerissa, iginiit niyang hindi lang lakas ang sukatan ng halaga ng isang tao. Sinabi niya mas marami pa siyang kakayahan bukod sa pakikipaglaban, at tinukso si Belkist na kung may mga mata siya, dapat alam niya iyon. Nakialam si Han sa kanilang mainit na sagutan at pinaalalahanan silang wala silang karapatang pumili ng sariling grupo. Sumang-ayon si Nerissa na ang Master o si Han ang magpapasya. Naguluhan si Jenna kung bakit gustong sumama ni Nerissa sa kanilang grupo, ngunit hindi rin alam ni Han kaya tinanong niya ito. Sagot ni Nerissa, akala raw niya'y fake lang ang mga chismis, kaya nagtaka si Han kung ano ang tinutukoy niya. Ipinahayag ni Nerissa na tungkol ito sa grupo ni Han, unay hindi siya naniwala, pero nang makita niya mismo, napatunayan niyang totoo. Ang Regenerative Stone ay isang bagay na nagbibigay daan sa isang bayani na muling malinis ang mga misyong natapos na, o tingnan ang tala ng iba. Karaniwan, ginagamit ito para muling gawin ang mga misyon, ngunit ginamit ni Master Wutiva ito upang ipakita kay Belkist at Nerissa ang mga video ng mga bayani habang nililinis nila ang misyon. Nang tanungin ni Han kung gaano karami ang nakita niya, sinabi ni Nerissa na napanood niya ang lahat at na ang mga chismis ay kahit nga binabawasan pa ang tunay na galing ni Han.
Wala raw masama kung gusto niyang sumama sa malalakas para mabuhay, iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang mapunta sa Party 1. Tungkol naman sa pagpili ng grupo, ipinahayag ni Belkis na mas gusto rin niyang mapunta sa Party 1 na siyang ikinainis ni Usher at sinabing hindi naman masama ang grupo niya. Nilait siya ni Belkis, kaya tinawag siya ni Usher na bagitong gago. Ngumisi si Belkis at sinabing wala siyang pakialam kung baguhan siya dahil ito ay survival of the fittest, hindi survival of the oldest. Tinukso pa niya ang mga tao sa Party 2 na mas matagal na siya rito kaysa sa kanila, ngunit hindi pa rin nila alam ang mga batayan. Sa huli, idineklara ni Belkis na gusto niyang sumali sa Party 1 at iginiit na mas magiging kapaki-pakinabang siya kaysa sa babaeng iyon. Ipinaalala ni Han na kung narinig nila ang mga chismis, dapat alam nila na ang pagpili ng grupo ay batay sa bunutan ng dayami. Tumutol si Nerissa, sinabing masyadong nakadepende sa swerte ang paraang iyon, kaya kailangan nila ng mas epektibong proseso. Pagod na si Edith at hinayaang si Han na lang ang magdesisyon, binigyang diin na ayaw niyang mapasama sa grupo ang mga taong ayaw naman makasama siya. Paalala ni Han, kulang pa ang miyembro ni Edith kaya hindi pa gumagana ng maayos ang grupo niya. Gayunpaman, napansin ni Jenna na kahit ano pa ang mapagdesisyonan ay may magrereklamo pa rin, kaya iminungkahi niya mas mabuti ang bunutan ng pangalan. Nagtanong pa siya kung may personal bang kagustuhan si Han sa pagitan ni Belkis at Nerissa, ngunit wala raw siyang ideya. Napaisip si Han na pipili sana siya kay Belkis kung hindi lang dahil sa masama nitong ugali. Kilala ni Han ang mga pangamba ng iba tungkol sa pagpiling base sa swerte, kaya idineklara niyang kung gusto nilang mapatunayan ang sarili nilang karapat-dapat sa kanyang grupo, dapat silang maglaban. Paano raw siya pipili kung hindi niya alam ang kakayahan nila? Itinakda niya ang mga kondisyon ng laban sa arena, walang heling at titigil lang kapag may isa nang bumagsak. Mabilis na tumuntong sa arena si Belkis, buong kumpiyansang sinabing hindi siya tatanggi sa laban. Matagal na raw mula noong huli siyang nakipaglaban ng masaya. Mapanganib niyang tinanong kung maaari bang patayin si Nerissa, at nang tanungin ni Han kung kaya ba niya, ngumiti si Belkis ng masama, iyon lang kasi ang gusto niyang marinig. Pinayagan sila ni Han na lumaban sa kahit anong paraan dahil gusto niyang makita ang tunay nilang kakayahan. Pagkatapos makuha ang pahintulot ni Han, kinuha ni Nerissa ang lason at binuhos ito sa kanyang espada. Nagulat si Belkis at napatanong kung nasisiraan ba ito ng ulo. Agad namang nakilala ni Han na iyon ay paralysis poison na nagdudulot ng pangingisay sa buong katawan, at inamin niyang si Nerissa ay may talento sa paggamit ng lason simula pa nang dumating siya roon. Ayon kay Nerissa, madalas niyang gamitin ang teknik na iyon laban sa mga halimaw, ngayon lang niya ito ginamit laban sa tao. Gayunpaman, nanatiling matatag si Belkis at nagyabang na hindi kailangang gumamit si Nerissa ng ganoong bagay laban sa kanya. Ramdam ni Jenna ang tindi ng sitwasyon at nasabi niyang may mamamatay yata, at sumang-ayon si Han, posible nga. Nang ipahayag ni Han ang simula ng laban, sumugod agad si Belkis kay Nerissa upang patumbahin ito. Tinangka ni Nerissa na salubungin siya ng atake, ngunit magaling itong umiwas sa bawat galaw niya. Sa kabilang banda, pinapanood ng mga miyembro ng Party 1 at to ang kanilang laban. Sigaw ni Usher, iba raw talaga si Belkis kapag seryoso, at puna ni Edith na tinatago ng bata ang tunay niyang lakas. Pinayuhan ni Han ang kanyang mga kasamahan na manood ng mabuti dahil may matututunan sila rito. Habang nagbabanggaan ang dalawa, napansin ni Han na parehong level 4 ang antas ng teknik nila sa paggamit ng sandata, katulad ni Usher, ngunit magkaiba sila ng estilo sa pakikipaglaban. Habang tumitindi ang eksena, halos hindi na makaiwas si Nerissa sa mga sunod-sunod na atake ni Belkis, ngunit mabilis siyang nakabawi at umatake ng mariin, na iniwasan naman nito ng bihasa. Namangha si Han na ginagamit ni Nerissa ng maayos ang kanyang posisyon sa paligid. Dumating naman si Yolka, at sinabing mababa ang antas at kasanayan ng dalawa. Hindi pinansin ni Han ang sinabi nito at nagtanong kung bakit siya naroon, gayong dapat ay nagsasaliksik siya tungkol sa oras. Bagaman tila nahihigitin ni Belkis si Nerissa, bigla nitong inilabas ang lihim na punyal mula sa kanyang manggas, na ikinagulat ni Belkis. Bahagyang lumihis ang tira ngunit nag-iwan ng hiwa sa pisngi niya. Lumabas ang babala ng sistema na tinamaan siya ng lason na may paralysis effect, kaya hindi gumagana ng maayos ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Ngumiti si Nerissa, ipinapakita ang kanyang kalamangan, ngunit hinampis siya ni Belkis ng hawakan ng espada. Dahil sa lakas ng hampas, tumilapon siya at bumangga sa metal na bakod. Napaluhod siya sa sakit, habang sinabi ni Belkis na hirap siyang gumalaw ngunit malinaw na siya ang nanalo. Idineklara niyang tapos na ang laban at tinanong si Han kung may reklamo ito. Sa sagot ni Han, pinuri niya ang kanilang laban at sinabi na nakapagpasya na siya. Buo ang tiwala ni Belkis na siya ang pipiliin, ngunit laking gulat niya nang ideklara ni Han na si Nerissa ang sasama sa Party 1. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.